Paano kung may murder case na sobrang disturbing na hanggang ngayon, mahigit 70 years later, hindi pa rin makalimutan ng mga taong nakita ang ngiti ng bangkay. Alam mo kung anong pinaka nakakatakot sa mga serial killer? Hindi sila mukhang halimaw. Minsan sila pa yung mukhang mabait. 1947, Los Angeles. Panahon ng jazz music, magagandang artista, neon lights, at pangarap. Pero habang natutulog ang syudad, may taong naglalakad sa dilim na may dalang sikreto. At ilang araw later, natagpuan nila si Elizabeth Short, the Black Dahlia. Hanggang ngayon, kapag binabanggit pangalan niya, parang may lamig agad. Kasi hindi normal yung ginawa sa kanya. Hindi galit, hindi simpleng patay. Parang ritual, parang art. Natagpuan katawan niya sa bakanting lote, putol sa dalawa, malinis, walang gaanong dugo. At yung mukha niya, doon talaga nagsimula bangungot ng mga tao. Ngiti, hindi normal na ngiti. Ngiting hiniwa, mula bibig hanggang tenga. Parang may gustong gawing manika ang bangkay niya. Imagine mo yon. May taong yumuko sa patay na katawan. Tapos dahan-dahang hiniwa yung bibig habang tahimik lang paligid. Walang sigaw, walang witness, walang nakakita. At ang mas malala, sobrang linis ng pagkakagawa. Parang alam mismo ng killer ginagawa niya. Parang sanay. May theory noon na Dr. Tao o surgeon kasi hindi raw kayang gawin ng normal na tao yun ng ganun ka-precise. Pero ito yung part na sobrang creepy. Matapos matagpuan katawan ni Elizabeth, may dumating na package sa newspaper office. Galing daw sa killer. At hindi simpleng sulat. Kasama mismo personal belongings ni Elizabeth. Pictures, address book, ID, nilinis paggamit gasolina para walang fingerprints. Parang gusto niya talagang sabihin, hinawakan ko siya at hindi niyo ako mahuhuli. Tahimik siguro newsroom noon habang binubuksan nila yung package. Imagine mo hawak mo gamit ng patay na babae habang alam mong kagagaling lang yun sa murderer. And somewhere out there, baka nakangiti siya habang binabasa nila sulat niya. Pero ito talaga pinaka-disturbing. Hindi lang basta killer ang tingin ng investigators sa kanya. May nagsabi, hindi ito ginawa ng taong nagpanik. Ginawa ito ng taong nag-enjoy. At doon nag-iba lahat. Kasi ibig sabihin, habang ginagawa niya yon, kalmado siya. Baka nagsasalita pa. Baka pinapanood niya lang katawan habang nagtatrabaho siya. Parang project, parang walang humanity. At hanggang ngayon, walang nahuli. Walang official suspect. Walang closure. Parang nilamon na lang ng dilim yung killer. Pero isipin mo to, habang takot na takot buong Amerika noon. Posibleng naglalakad lang din siya sa ordinaryong kalye. Bumibili ng pagkain, nakikipag-usap, ngumingiti. Baka may pamilya pa at walang nakakaalam na siya yung halimaw na hinahanap nila. Hindi multo ang nakakatakot sa story na to, kundi yung idea na may mga taong kaya gawin ang ganun habang mukhang normal lang sila. At minsan iniisip ng iba, paano kung hindi lang si Elizabeth? Paano kung may iba pang babae? Paano kung may mga bangkay lang na hindi natagpuan? At somewhere sa lumang archives ng Los Angeles, nakatago pa rin ang litrato niya. Hindi dapat tinitingnan ng matagal kasi habang tumatagal, mas nagmumukhang hindi totoong bangkay. Nakahiga siya sa malamig na damuhan. Putol
gitna na parang maingat na pinaghiwalay ang katawan. Maputla, sobrang puti ng balat na parabang ilang araw nang walang dugo sa loob. At yung mukha niya, hindi yon mukha ng taong namatay. Mukha siyang may gustong sabihin. Yung ngiti, hindi simpleng hiwa. Parang may taong humawak sa mukha niya habang dahan-dahang hinihila pataas ang bibig hanggang magmukha siyang nakangiti kahit wala ng buhay. At habang mas matagal mo siyang tinititigan, parang pakiramdam mo, pwede na lang bumuka ang mga mata niya anumang oras at diretsong tumitik pabalik sa'yo. Parang hindi siya dapat ganun kapayapa tingnan. Parang may mali, may sobrang mali. May mga detective raw noon na hindi makakain matapos makita katawan niya. Isa sa kanila nagsabing hindi siya mukhang pinatay, mukha siyang inayos. At yun ang pinaka nakakasuka kasi ibig sabihin may oras ang killer. Walang panic, walang awa. Tahimik lang siyang nakatingin sa bangkay habang inaayos bawat detalye. Parang artist, parang proud. At kapag tinitigan mo raw ng matagal yung picture, unang mapapansin mo hindi yung dugo, hindi yung hiwa, kundi yung expression. Kasi kahit patay na siya, parang gusto pa rin iparamdam ng mukha niya na may sobrang mali sa nangyari. Parang may natirang takot sa katawan niya. At minsan iniisip ng iba, baka iyon talaga gusto ng killer? Na kahit dekada na lumipas, kahit puto na lang natira sa kanilang dalawa, may mga tao pa ring hindi makatulog matapos makita ang ngiti niya. Salamat sa panonood. Kung umabot ka hanggang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell para updated ka sa mga susunod na videos. Mag-iwan ka rin ng comment at ilagay kung taga saan ka para ma-shoutout ka natin sa next videos. Ingat lagi at kita-kits sa susunod.